Quezon City, by Duguan Hot, wala ng buhay na matagpuan ang isang lalaki na may 3 tama ng bala ng kalibre 45 na baril sa bahagi ng Litex Road pasado alas 3 ng madaling araw kanina. Ang biktima, nakilala sa pangalang Roel Kulala, 34 anyos, isang construction worker at taga Bayanihan Street ng naturang barangay. Ang sabi ng ina nitong si Yolanda, nagpaalam lamang ang anak niya na maglalaro ho ng baraha kahapon at inakala nito na nakauwi na ito kagabi. Hinihinalang biktima ng summary execution ng biktima dahil pawang nakaposas pa ang mga kamay nito ng matagpuan kung saan 2 sospek naman na sakay ng motorsiklo ang huling nakitang kasama nito. Sa Maynila, sugatan na isang lalaki matapos mabangga na isa pang nakamotorsiklo sa Santa Ana alas 12 ng hating gabi. Kinilala po ang biktima si Miko Martinez, 24 anyos, na dinala na sa PGH. Ayon sa report, binabagtas ng biktima ang kahabaan ng Pedro Hill. Nang pagdating sa kanto ng Middle Street ay sinalubong ito ng nag-counterflow na motorsiklong minamaneho ni Jason Enriquez. Dahil dito tumilapon si Martinez, dahilan para magtamo siya ng galos at sugat sa ulo. Dinala naman sa may Santa Ana Police Station sa Enriquez kung saan napagalaman ng pulisya nakainom ito nang maganap ang insidente. Superintendent Marantan, ibabalik ko sa ospital. Report si Rhea Mamogay. Rhea, i-radyo mo. Nakatakda muling dalihin sa St. Luke's Hospital si Superintendent Hansel Marantan para sa isa pang medical procedure. Ayon kay PNP Health Service Director, Police Chief Superintendent Maria Angela Vidal, na kinakailangan kasing masuri ang mga ugat o nerves ni Marantan sa braso at kamay. Sa ngayon kasi nakakaramdam pa umano ng pamamanhid ang pinakamaliit na daliri sa kaliwang kamay ni Marantan. Ayon kay Vidal, wala kasing equipment ang PNP General Hospital para sa kailangang procedures kay Marantan o ang tinatawag na electromyogram nerve conduction velocity. Ito ay parang ultrasound para makita kung may naputol na ugat sa kamay. Sinabi pa ni Vidal na madali lamang umano ang procedure at maaaring maibalik si Marantan sa PNP General Hospital pagkatapos nito. Kailangan lamang umano nilang maisaayos ang schedule sa ospital at maipaalam kay PNP Chief Director General Alan Purisima. Kasama mo sa Kampo Krame, Rhea Mamogay, Tatak RMN. DZXL Ulat Palaro. Tinawanan lamang ni Hall of Fame boxing trainer Freddie Rhodes ang pahayag ni Mexican champion Juan Manuel Marquez na wala siyang balak labanan sa kalimang pagkakataon si Manny Pacquiao. Ayon po kay Rhodes, wala nang pwedeng magandang makalaban si Marquez kundi si Pacquiao lamang. At kung pipiliin naman ito ang rematch kay Floyd Mayweather Jr., hindi rin naman ito mananalo. Sa tunay na ay mas malaki pa daw ang kikitain sa Pacquiao Marquez Part 5 kaysa sa nilulutong Mayweather-Pacquiao fight. Muli ginit po ni Rhodes na malaking pera ang matatanggap ng Mexican boxer kung itutuloy nito ang inabang laban kay Pacquiao sa Setyembre. DZXL Showbiz Balita. Loli! Andiyan ka na. Hi everybody! Hello! Hi! Everybody everywhere! Yan, morning. Webes na ho ngayon! Dalara raw si James Yap sa pakipagrelasyon sa mga may edad. Hindi pala may edad. Ano tawag doon? Hindi may edad. Mga sikat na artista. Ayun pala. Naman, dahil dati, di ba, asawa ni James, si Chris Yap Aquino, di ba? Chris Aquino. May edad na ba yun? Wala naman, di ba? Wala naman nata sa mukha. Say pa ng basketball player, basta enjoy lang daw siya ngayon kahit wala pa raw nagpapatibok ng kanyang puso. Ngayon man, gusto niyang mag-settle down at at the right time. Uy, parang ganda lang yan Pero hindi na daw siya interesado makipagrelasyon pa sa mga may edad na naman na babae, mga sikat na babae. Dahil sa nangyari sa kanila ni Chris. Nadala. Sino pa kayang susunod na madadala? Dapat yung mga kasing edad ko always staying 22. Mas gusto rin daw niya ngayon yung pribado ang life. Wow!
I like that, Showbiz. James. Gusto ko rin private life. With all the stardom and the fame and no fortune, naku, wala lang. Eto na ang ating showbiz ngayong umaga. Salamat na marami. Thank you, Loli. Ako si Loli. Hindi gasgas, hindi umatras, medyo madulas. Ito ang Balitang Panghimagas. Maaga-aga tayo ngayon, ha? Oo Tinan nga. mo, ang oras. Ibig sabihin, On time yan, on time. marami tayong may tatanong kay PB. Tama, oo. Wow. Oh, yan. Kay Phoebe ko sa Himagas natin. Good morning po mga kasama. Para naman po sa panghimaga sa New Zealand, hindi lang tao ang marunong mangdenggoy. Iba na talaga ang panahon ngayon, pati ibon ang iisa na rin. What? Dengoy? Denggoy. Mhm. What is dengoy? Nang lulok. Yun. Tama, di ba? Tama. Yun. Ano sa Mandarin yan, naloloko? Ha? Oh, ano yung dengoy? Tao twe. Tao to eh. Oy. Ikaw ba na tao to Nataute eh? Ka naman? Oo, grabe. Last year. Engineer Ray, natawtwi na. Tao to eh, ha? Madaling- Last year, Mm. Oo, ito Anong na. klase? Medyo December. malaki-laki na wala sa akin eh. Okay. Ganon. Yun. Anyway, Natawti ka sa pera. Tao to, Yes. Mhm. kumukuha lamang noon ng larawan sa magandang tanawin si Peter Litch nang biglang mawalan siya ng $1,100. Napansin na lang niyang nawalan na siya ng pera nang sabihan siya ng isa pang turista na may parrot na kumukuha ng pera sa kotse niya. Ayos. Ang talino ng ibon na to ah. Sinubukan naman ni Leach na pumunta sa mga pulis para aksyonan ng insidente pero sad to say, hindi na naibalik ang pera na nadekwat sa kanya ng ibon. Ang uri ng ibon na ito ay tinatawag nilang Kea. Kilala ito sa pagiging matalino at kinakatakutan dahil nangunguha ito ng gamit. Delikado talaga pag may ibon na ganyan. Ibon, no? Oo. Buti na lang ibon namin. Ano ba sa lugar mo may Behave. pumapasok bang ibon pa ngayon? Wala naman so far. Wala. Walang nadengoy lately, wala. Wala pa. Ikaw Sana ba, hindi na. ano bang paborito mong ibon, PB? Parrot. Parrot Yung, din. di ba yung nagsasalita? Ginagaya ka. Okay. Kayo po ba? Mahilig po ba kayo sa bird? Oh, lalo na yung mga parot. Magkwan yan. Ako loro. Loro. Oh, pareho rin yun, di ba, parot? Loro ba yun? Tinagalog mo lang. At yan po ang panghimagas natin ngayon. Kala ko bukas. Ngayon. Yan, ngayon. Kan DZXL Sinwon, Chongsin, Washer, Phoebe, Tatak, RMN. At kasama niyo po sa DZXL News Center, ako po si Phoebe, Tatak, RMN. Thank you, PB. Haba ng ending, ano? Ayan. Nagwawala pa. Nagwawala pa. Ulat Trapiko. Eto na, i-rehabilitate ng EDSA, pero andyan pa rin siya. Ito na. Pero walang planong rehabilitate. Wala pa talaga. Hindi pa napasok ng rehab. Bye, 1 minute. Tama. 1 minutes ka left. Traffic now. What is the situation out there in English, please? And Marcos Highway to Marcos Highway going to Antipolo, vehicle moving moderately, while the opposite side, no problem at all. There's a problem, congestion after you reach Katipunan. And that is brought to you by the English Academy of Speaking. Diba? Thank you so Galing, very diba? much. Very good, you know? English, Diba? Chicken. All right. What is the motto for today, Ben? Men? The only source of knowledge is experience. Ha? Tagalogs, please. Ang tanging pinagmulan ng kaalaman o karunungan ay ang karanasan. Diba? Diba? Galing, ano? So, first time mo? May karanasan na. Oo. Ano? Dami. Mukhang dami mo nang tinanong na ganyan, ha? Ha? Marami na. Marami ka nang natanong na ganyan? First time mo? Baka pwedeng next week magbigay ka ng Valentine tip sa amin, ha? Sa mga lovers. Oo. Isa-isa lang, araw-araw. Thank you. Bye! Dagang salamat sa imo, bye!
Hanggang salamat sa inyong gihapon. Aba ng Marcos Highway, Silvestre. Labay, Ang Bulabay at saka yung mga alagad niya, ang mga chiwari-wari-wap sa background. Yan, nakikinig dyan. Mga kasama nating reporter sa iba't ibang istasyon, himpilan ng bayan. Si San Alan lang yan, ha? Dire-diretso mga naglalagablabo ng mga balitang tatakarmen. Anyong napakinggan nga dito lamang sa DZXL 558. Ngayon pong umaga ng Webes, 7 na ng Pebrero 2013. Sa linggo na lang, Valentine's na. Linis ng panahon. Yan. So tomorrow ulit, tomorrow. Kasama nyo sa serbisyo publiko from the city of Zamboanga, Luceres Primeruano, gwapong-gwapo, Yeah. kami. Weng de la Peña. Bagong goalie from the province of Occidental Mindoro. Mabuhay ako si Buddy Oberas. Kami ho ay Tatak RMN. Naglalagablab sa 558. Sumainyo ang 15 minutong kalipunan ng mga pinakahuling kaganapan sa Kalakang, Maynila, sa ating bansa at saan mang dako ng mundo.